Kendra's POV. Almost 1 month. Ganun katagal na hindi na talaga siya nagpaparamdam pa sa akin. Nagpakasarap na siya sa piling ng Samantha na yon. Wala man akong phone, pero alam ko na kung tutuusin kaya niya na kaming mahanap. Dahil sa isa siyang Henderson. Pero hindi niya ginagawa dahil masaya na siya sa piling ni Samantha. Malungkot ka na naman, ani ni Amber. Gusto ko muna sanang umalis at mapag-isa. Gusto ko muna sanang malayo kahit saglit lang sa isang malayong probinsya upang makapag-isip muna ako. Gusto ko yung walang nakakaalam. Yun tayo lang munang nakakaalam kung pwede. Ani ko sa aking kaibigan. Ako BFF, kung gusto mo samahan kita. May asyenda sila mami sa Quezon Province. Pwede tayo dun. Para naman makapag-relax ka. Isama na natin si Francis at si Kuya Arman at palihim tayo nga alis dito nang hindi nila nalalaman. Mag-iiwan na lang tayo ng sulat kay Mami at patayin natin ang mga phone, okay? Ani ni Amber na ikinatuwa ko. Si Kuya nakarating na doon 2 weeks ago lang at pinakita niya sa akin na makakuha niyang pictures. May falls na pwede tayong maligo. Malawak ang lupain at may mga kabayo pa. Ani ni Amber, kaya naman halos maiyak ako sa sobrang katuwaan ko. Halika na at kakausapin natin si Kuya at si Francis sa silid ko. Huwag na lang tayo mag-ingay. Wika niya kaya tumango lamang ako. Hindi na rin ako kumibo pa. Sabay kaming pumasok sa loob ng malaking mansyon. Pero sinalubong kami ni Kuya Greg. Dito lang kayo ha, walang lalabas. Aalis kasi ako mamaya dahil may sakit ang anak ko. Ibibilin ko na lang kayong lahat sa mga tauhan ng lolo mo. Ani ni Kuya Greg kaya tumango lamang kami sa kanya. Pagkarating namin ng silid ni Amber, ay tinawagan naman agad niya ang kuya niya at si Francis sa telepono. Natawa ko dahil nasa iisang bahay lang kami, pero kailangan pang tawagan sa telepono. Ano ka ba BFF para hindi tayo mahalata no? Ani niya nang mapansin niya na tumatawa ako. Wala naman akong sinasabi no, natawa lang talaga ako dahil tinatawagan mo pa talaga kung pwede mo namang puntahan sa silid niya. Nakakaloka ka BFF. Ani ko at humiga ako sa kanyang kama. Para nga kasi walang makahalata. Ay nako BFF, huwag ka na nga tumawa, nakakainis ka ha. Ani niya kaya tumango ako, tinakpan ko ng una ng aking muka. Bigla na lang niya akong nilundag at pinagkikiliti. At nasa ganoong eksena kami nang pumasok naman si Francis at si Arman. Mukhang importante yata ang pag-uusapan natin ngayon ah. Tungkol ba to saan ha? Ani ni Arman. Kasi kuya, gustong umalis mag-isa ni Kendra. Gusto muna daw niyang mapag-isa upang makapag-isip. Sabi ko, bigla na lamang naputo lang sasabihin ni Amber. Nang sabay na sumigaw si Francis at si Arman. No! Sabay na sabi ni Francis at ni Arman. Napatingin naman kami ni Amber sa kanila. Nagkasalubong naman ang dalawang kilay nilang dalawa na nakatingin sa akin. Kasi naman hindi pa ako tapos, may panuno pa kayong nalalaman. Pwede ba patapusin muna niyo ako sa sasabihin ko sa inyo, okay? Ani ni Amber kaya sa kanya naman nalipat ang tingin ng dalawa. Naupo si Francis sa tabi ni Amber. Kaya nagsalitang muli ang kaibigan ko habang si Arman ay hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Kasi sabi ko sa kanya na may asyenda tayo sa Quezon Province na ibinigay sa inyo ni Lolo. Sabi ko sa kanya kung talagang gusto niyang makalayo muna, sasamahan natin siya at dun muna tayong 4 sa Quezon Province. Pero sikreto lang ang lahat. Walang makakaalam dahil tayo lang ang dapat na makaalam nito. Mas mainam kung aalis tayo ng hating gabi at ikaw kuya ang driver. Magtatago lang kami sa likod ng sasakyan mo para walang makapansin sa amin dalawa ni Kendra. Tapos mag-iiwan na lang ako ng sulat kay mami na mag-out of town tayo. At gusto lang natin na mag-relax na malayo sa mga problema. Wika ni Amber. Huwag sa Quezon Province. Pupuntahan tayo doon dahil alam nilang lugar na yon. May bago akong biling asyenda. 3 days ago pa lang at magandang lugar. Binili ko lang kasi yung may-ari nangangailangan ng pera sa Bohol. Hindi pa alam nila lolo ang tungkol doon at kahit si mami ay walang alam tungkol sa property na yon. Kung gusto nyo, doon tayo. Wika ni Arman, isang malaking ngiting sumilay sa aking labi. Kuya, napakalayo naman nun. Ani ni Amber. Anong ginagawa ng helicopter? Ani niya. Sus, kapag nagdala ka ng helicopter, malalaman din nila lolo. Sa Quezon Province na lang tayo, kuya. Sabihin na lang natin na out of country tayo.
Asia lang, pero uuwi din tayo after 2 weeks. Kapag sinabi ko sa sulat na out of country, hindi na nila tayo hahanapin. Natahimik naman si Arman at tila ba nag-iisip. Okay, maghanda kayo at aalis tayo ng 12:00 ng hating gabi. Sigurado ako na kapag nakarating tayo ng Quezon Province ay bandang 7:00 na ng umaga. Sige, maghanda kayo para mamaya ay aalis tayo. Damit na lang, wag na niyong intindihin ng pagkain dahil marami tayong dadaan ng mga restaurant. Ani ni Arman, kaya nagmamadali na akong nagtungo ng aking silid. Pero bago ako nagpunta ng silid ko, nagpunta muna ako sa silid nila mami. Anak, sa tingin mo ba dapat na tayong bumalik sa Cavite? Mag-iisang buwan na rin naman mula nang ikasal si Russell. Sa tingin ko naman ay hindi niya na tayo babalikan pa dahil hindi na naman talaga siya nagpakita na. Nasa Amerika na nga sila, hindi ba? Bumalik na tayo sa Cavite, anak. Kasi hindi kami komportable dito ng daddy mo. Bawat kilos namin ay dinumero. Sige na anak, pagbigyan mo na kami. Doon kahit mahirap lang tayo at nagtitinda ng gulay at isda. At least, nakakakilos kami ng ama mo sa naayon sa gusto namin. Dito anak, talagang hindi namin magawa. Kaya lagi na lang kami nagkukulong dito sa silid. Ani ni mami, at napatingin din ako kay daddy. At nakikita ko sa kanilang mukha ang matinding kalungkutan. Sige po mami, pupuntahan ko lang po si Arman upang makausap ko siya. Ani ko at bigla na lamang akong niyakap ng aking ina. Kaya hindi ko na napigilan pang maluhana din. Dahil iniisip ko lang lagi ang sarili ko. Hindi ko na napansin na hindi pala masaya dito ang mga magulang ko. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko. Nagtungo ako sa silid ni Arman na ikinagulat niya. Pwede ba tayong mag-usap? Ani ko at nakikita ko sa mga mata niyang matinding takot na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi naman siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya sa akin. Kaya ngumiti ako at nagpatuloy akong muli sa aking pagsasalita. Gusto na sana naming bumalik ng Cavite. Gusto na kasing bumalik nila mami doon. Sana maunawaan nyo. Buo na ang pasya ko na ibabalik ko na sila mami at daddy sa Cavite. Doon kasi nagagawa nila ang mga gusto nila. Nakakakilos sila ayon sa mga bagay na gusto nila. Sana nauunawaan mo ko. Itutuloy pa rin naman natin ang pag-alis natin. Pero sa susunod na araw na lang. Aayusin ko na lang muna sila, mami. Ani ko. Ganoon din kasi ang gusto kong mangyari. Kakatapos ko lang makausap sila, mami at daddy. Sana maunawaan mo kami, Arman. Kung gusto kaming balikan nila Russell, matagal na nilang ginawa, hindi ba? Alam naman natin na kahit anong tago ang gawin natin, isang pitik lang ng kamay niya ay mahahanap nila tayo. Babalik na lang muna kami sa Cavite, mamayang hapon. Pinag-iimpake ko na sila mami at daddy. Makikipag-usap na rin ako kila lolo mo at sa mami mo upang pasalamatan sila sa tulong na ibinigay niyo sa amin. Wika ni Francis, hindi naman makakibo si Arman. Alam naman kasi niya na hindi naman niya kami maaaring pigilan dahil may sarili kaming desisyon. Ganoon na lang din ang gagawin ko. Sasabay ako kay Francis upang magpasalamat sa kabutihan ng lolo at lola nila, pati na din sa mami nila. Totoo ba yung narinig ko na aalis na kayo? Paano yung pinag-usapan natin na aalis tayo? Ani ni Amber na naiiyak na, kaya mabilis ko siyang nilapitan at niyakap ko siya ng mahigpit. BFF, tuloy pa rin naman tayo. Kaya lang, sa isang araw na lang ha? Kasi ayusin muna namin sila mami sa apartment. Bayad naman yung ilang buwan namin doon at nandun pang mga gamit namin. Saka huwag kang mag-alala dahil tuloy tayo sa Quezon Province na yan. Anikot, niyakap na rin ako ni Amber ng mahigpit. Sige, naiintindihan ko naman ang sitwasyon nyo. Naawa na nga ako kay Latita kasi lagi na lang sila nagkukulong sa mga silid nila. Kasi hindi sila komportable dito. Nauunawaan ko naman yun, kaya pumapayag ako. Sasama ako at doon ako matutulog sa inyo. Ani ni Amber kaya mabilis akong umuo sa kanya. Fine. Sige na, mag-impake na kayo at ako nang bahala magsabi kila lolo. Ipapatawag ko na lang kayo upang makausap sila. Kami na rin ni Amber ang maghahatid sa inyo sa Cavite. Wika ni Arman. Kaya sa tuwa ko'y tinakbo ko si Arman at yayakapin ko na lang sana ito. Nang bigla na lang humarang si Francis na ikinagulat ko. Mag-impake ka na. Mahaba-haba din ang biyahe natin. Baka gabihin pa tayo. Ani niya na ikinakunot ng noo ko.
Si Arma naman ay biglang hinampas si Francis sa likuran kaya natawan na ito. Hinila naman agad ako ni Amber upang magpunta sa silid nila Mami. Nagulat pa sila Mami nang makita nila si Amber na mabilis na lumundag pa upo sa kama. Mag-impake na po kayo tita at uuwi na kayo ng Cavite. Makikita ko na ulit kayong masaya at masigla. Sasama ako, sa inyo ako matutulog. Wika ni Amber at niyakap pa niya si Mami na naiiyak na. Totoo ba anak? Tanong ni Daddy at tumango ako. Parang bigla na lamang silang naging masigla at tumango ako. Nag-uumapaw ang puso ko na makita silang ganito muli kasaya. Sorry po, puro na lang po sarili kong iniintindi ko. Hindi ko man lamang naisip na baka hindi kayo komportable dito. Na baka nag-aalangan kayong kumilos dito. Sorry po talaga, Mami, Daddy. Wika ko at hindi ko na napigilan pa ang umiyak. Mabilis naman akong nilapitan ng aking ina at niyakap ako ng mahigpit. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, anak. Ani ni Mami. Hoy, BFF, tama na nga yung drama mo. Magbihis ka na at mag-impake dahil gagabihin tayo sa daan kapag di ka pa nag-ayos. Matraffic ngayong oras na to, kaya go! Wika ni Amber sabay tulak sa akin palabas ng silid nila Mami. Kaya malakas na tawa lamang ang naisagot ko sa makulit kong kaibigan. Hindi naman nagtagal ay nakapag-impake na rin kami. Nagulat ako nang tinawag ako ni Amber dahil ako na lang daw ang kulang sa ibaba. Dahil nakikipag-usap na raw ang mga magulang namin nila Francis sa lolo at lola nila at sa mami nila Amber. Nagmamadali tuloy akong bumaba sa mahabang hagdanan at inabutan ko silang nag-uusap sa living room. Nandito na pala si Kendra, ani ng lola ni Amber. Kaya ngumiti ako sa kanila at nagyuko ako ng bahagya ng aking ulo. Nasabi na nila sa amin ang mga plano ninyo. Kung gayon ay hindi naman namin kayo pipigilan. Kung saan kayo mas komportable ay nakakaasa kayo na aayon lamang kami sa kagustuhan ninyo. Kung may kailangan kayo, sana ay huwag kayong mahiyang magsabi sa amin. Dahil bukas palad namin kayong tutulungan. Wika ng lolo nila Amber. Matapos ang pagpapasalamat namin sa kanila at sa kaunting paalamanan, ay hinakot na rin namin agad ang mga bagahe namin at sinakay sa sasakyan. Kaunti lang naman kasing damit ang mga dala namin. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy nyo dito sa amin. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na ibinigay nyo sa amin. Salamat po. Wika ko bago ako tuluyang sumakay ng sasakyan. Bago ako tumalikod ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa akin ng mami ni Amber. Kaya napangiti ako ng matamis sa kanila. At pagkatapos ay tuluyan na naming nilisan ng malaking mansyon ng mga Collins. Russell's POV. Natutuwa akong malaman na umalis na sila Kendra sa poder nila Arman. Pero ngayon ay hindi ako natutuwa dahil nagpunta sila ng Quezon Province. Talagang sinasagad ako ng babaeng yun. Mamaya na ang flight namin pabalik ng Pilipinas. Mga 2 oras na lang at nakahanda na rin ang private jet ng aming pamilya. Kasama naming uuwi ng Pilipinas sina Samantha at Dennis. Dahil doon ko ipapataw ang kaparusahan nila. Nung unay nahihirapan akong kausapin si Lolo tungkol sa kanila dahil ayaw niyang masaktan ng kaibigan niya. Pero sinabi ko sa kanila na 2 lang ang pagpipilian nila ng lolo nila Samantha. Ang turuan ko sila ng leksyon at gawing kasambahay sa mansyon ko, sa Cavite. O tatanggalan ko sila ng kayamanan at lahat sila'y maghihirap. Ngayon ay napagkasundoan na sa mansyon na lamang ng mga Henderson sa Pilipinas maninilbihan si Samantha at si Dennis upang mailayo na sa akin si Samantha, which is okay with me. Mas mainam na nga yun dahil wala akong iintindihin na sakit ng ulo at baka maging dahilan pa siya ng pagsiselos ni Kendra. Nakaimpake na ba ang mga gamit mo? Saan ba tayo tutuloy agad pagdating natin ng Pilipinas? Ani ni David sa akin. Didiretso tayo ng mansyon ng mga Henderson sa Henderson Estate upang kausapin ko ang lahat tungkol kay Samantha at kay Dennis. Ayokong may magbibigay sa kanila ng espesyal na pagtrato dahil hindi sila nandoon upang magbakasyon. Nandoon sila upang magtrabaho. Wika ko na ikinatango na lamang ng pinsan ko. How about Kendra? Tanong niya, kaya napahilamos ako ng aking mga kamay sa aking mukha dahil sa inis.